So ayan mga ka-e-bike, meron lang akong share pala ulit sa inyo. Ito, doon pa rin ito sa nire-restore kong Raptor. Ayan na siya, meron ng fairings harap, may battery na rin siya. 72 volts na 38 AH. Anyway, ito po yung share ko lang sa inyo. Merong ganito talaga nangyayari. Actually, pangalawang beses ko na ito na-encounter eh. Yung brake, itong caliper na brake, yung lock nitong bracket na to, yung lock niya dito sa loob, ayan kung nakikita nyo, yung sinasanggian, masyadong mataas, wala sa gitna. Itong binabanggaan ng bracket para hindi siya umikot, hindi sumama sa pag-ikot, medyo mataas. Kaya ang nangyayari, kung mapapansin nyo, itong brake pad niya mataas. Ayan, mataas, halos kalahati lang. Ito po, tinanggal ko yung kabila. Mapapansin nyo, ang kinakain dito lang. Yan lang. Kaganyan to eh. So ang kinakain, ang kumakagat na dito sa pad, ang kumakagat pag nagbi-brake hanggang dito lang, hindi niya nasasakop lahat. Yung kabila, nakakabit pa ron. Ayan. Kaya di ko muna tinanggal para makita nyo. Nakakabit pa. Ang laki ng space. Ayan. Ayan. Mas malalim ang uka noon dito, pero ganyan din lang kataas. Ito yung ipapalit ko kasi rito sa caliper dahil stock up na tong caliper niya, hindi na gumagalaw, kilalawang na ng gusto. So ito yung replacement na kakabit ko. Pang-ismas ito eh, pang-ismas sa harap. May bracket ito. May bracket. Pero ang tinanggal ko na. Ang gagamitin kong bracket, yung original na bracket niyan. Parehas naman kasi ito eh. Itong butas na to, sukat yan dito. Kaya ito rin ang gagamitin ko, yung bracket. So papalitan ko lang yung caliper. Ngayon, si-share ko sa inyo. Yun nga, maging ano siya, yung kain niya is talagang sa pool dito, yan, ma-occupy niya halos yan. Kung hindi man sagad na sagad, konting-konti lang dapat. Ito, need i-adjust. Actually, minarkahan ko na yan eh. Pagka hindi ito ang gagalawin, pag doon gagalawin kasi yung dito, yung binabanggaan, ito to, yan naka-welding na yan. Masyadong komplikado ito kasi magpapa-welding pa ako. Ipapaangat kasi pag inangat mo ito ng konti, bababa ito, 'di ba? Siyempre nakaganyan siya, 'di ba? Okay, pag inangat mo to, itong banda rito sa likod, bababa, so sasakto na siya. Ang problema ito, i-weldingin pa yan, puputuli, i-weldingin, medyo yan, matrabaho. Tsaka, siyempre, dun mo dadalhin sa weldingan, dadalhin mo to lahat, medyo yan, kasi kailangan sukatin ang gusto. So, ang ginawa ko is, kinuhaan ko na lang ng adjustment, yan, parang ganito, yan, mangyayari, yan, kung makikita nyo yan, lagyan ko na ng markings, dapat dyan nakatapat yung tornilyo. Diyan yan. Pag ganyan ang position niya, yan, sakto yan. Yung taas niya nakakainin. Yan, ganyan Kung mapapansin nyo, ayan bumaba, di ba? Yan, dikit na siya. Dikit na yung caliper. Halos dikit na siya. Dito na yung kain yan. Dito na yung caliper. Dito na tumatama. So konting-konti na lang yung sayang. Hindi na ganito kalaki. Saka mas maganda ang kapit mo ng brake niyan kasi kumakapit lahat yung pad. So ang magiging problema ko is either yung minarkahan ko rito yan ang gagawin is pabibuild upan ko to, pasasara ko tong butas na uri dati, tapos pabubutas ko dyan, tapos papalagyan ko ng thread, tapos dadalhin pa sa machine shop. Pero ang iniisip ko na lang is itong sa labas na to, kasi wala naman dito yung thread eh, lalakihan ko na to, pahabain ko na lang to, kumbaga babawasan ko to. Tanggalin natin to para mas maliwanag. So yan, nakita nyo yan. Yan
yung minarkahan ko. Sa bilog na yan, dapat dyan. Yan, dyan dapat nakatapat ng tornilyo. Kasi may thread ito eh, para maipit siya dun sa bracket. Ngayon, ang bala ko ito, gagawin ko tong pahaba para magkaroon ng adjustment. Total ito, tinan mo, ito, konti lang siya. Makapal naman tong ano na to eh. Makapal naman tong bracket na to eh. So, palalakihin ko yung butas nito. Yan, palakihin ko siya dyan. Para ma-adjust mo, pwedeng ilayo, pwedeng iusog. So ito, aanin ko na lang to. Ipa-file ito, i-grind pag ganun, papalakihin yung butas para medyo may adjust ng konti. Konti lang naman to eh, parang mga yan o, parang mga 2-3 mm lang to eh. Yan. So yan ang share ko sa inyo pag nagawa na ito. So babawasan ko to, gagawin ko tong oval. Yung magiging ninipis, medyo ninipis yung banda rito, pero halos ganito lang siya kanipis oh. Yung kabila na to magiging ganoon din sa kabila, so matibay naman yan. Ito ang naiisip ko. Okay, so yan lang mga ka-e-bike ang isi-share ko sa inyo. Balikan ko kayo pagka nagawa ko na ito. Okay, so ayan mga ka-e-bike, ginamitan lang natin ang special tools. Ayan o, mini grinder, mga loads. So gamit tayo ng bar. Ayan. So ayan siya, lumaki na, umaba na. Ayan o, ganito lang po. So binugasan lang natin yan mga loads. Ito lang ito gamit natin. Kung mapapansin nyo, yung pahaba na po yung ano, yung butas yan. Pahaba na siya yan. Ngayon, tingnan nyo po yung ano niya, magiging resulta. So ito, kabit ko lang yung tornilyo. So yung mga ka-e-bike, yan na yung sagad niya sa baba. Mapapansin nyo, ayan, galing sa ganyan, makikita nyo diba, ayan, laki ng agwat diba, hindi masyadong nakakagat. Halos kalahati lang ng pad ang kakagat niya, ni bandang gitna, kasi pabilog eh. From ganyan, naging ganito na oh. Halos kalahati na kumakagat. Doon sa gitna niyan, abot na yan. Hindi ko kasi kita rin sa camera. Yung pinakagitna, ayan o, kung makikita nyo, ito yung, mapansin nyo yan. Mapansin nyo, ito yung disc, di ba? Ito yung disc, pansinin nyo, ayan o. Yung nakikita nyo yung sa taas, halos abot na. Kumbaga, ito yung pad, nandito na po yan, yung gitna. So, ang paikot kasi, paikot. So, ganito yan o, ito na halos siya. Yung gitna sa ibabaw na. So malaking portion ng pad ang kumakapit na sa rotor o sa disc. Malaking portion na. So yan o. Makikita nyo. From galing sa ganito, yan. Bumaba na siya, ganyan. Yan ang magiging pinaka-adjustment niya, yung baba na yan. So sagad na po yan. Kung papansin nyo, malaki pa naman yung space. Ang higpitan, hindi naman lumiit ng gusto. Yan. So, yan po. Yan ang pinaka solusyon ko. Yan. Tingnan nyo po yung tingnan nyo po yung butas. Yan. Malaki pa rin yung space dito. So, walang risk na mapupunit yan. Una, makapal na bakal naman yan. Yan. So, pipinahin ko na lang yan gagamitan ko na lang nitong liha. Ayan, para kuminis na to. Kasi medyo magaspang pa yung bar. Pag itong ginamit yung pambakal na to, pag ito ang ginamit, medyo magaspang. Makapansin nyo, magaspang yun. Kikinisin ko na lang nito. So, ayos na yan mga ka-e-bike. Yan lang. So, kung kayo ang kaproblema ang ganito rin, ito ang pinili kong i-modify mga ka-e-bike. Bakit?
Kasi itong bracket na to, medyo mahirap maghanap nito eh. Mahirap bumili. Makakabili ka nito kasama yung caliper. Aabot na 600 plus ito. Itong bracket na to, nakakabili nito ng hiwalay. Itong bracket lang nito sa Shopee, sa Lazada. Nasa 200 300 plus itong bracket na. So kung magka-problema ko, ito bibiling ko, hindi ito. Kasi meron na akong caliper eh. So ito ang pinili kong i-modify, which is successful naman. Malaking bagay naman. Kung mapapansin nyo, yung yung nut na nakakabit dyan, may kasama siyang lock. Ayan o. May mga gitling-gitling yung naglalak po kasi yan eh. Oras na kumapit, para ka rin naka-lock washer. Pero pwede ko pa rin lagyan ng lock washer to para hindi gumalaw tong bolt. So yun mga ka-e-bikes, papalitan ko na to para ma-test drive ko na to. Itong Raptor na to kasi may battery na. Okay, i-program ko na rin yung controller na to, yung settings niya. So ready na po ito pagka-test. Ikakabit ko na yung mga pairings. So yun lang mga ka-e-bike, sinare ko lang ulit sa inyo. Sana makakuha kayo ng idea kung sakaling kaproblema kayo ng ganito. Yan yung pinakasimpleng solusyon na ginawa ko. Naisip ko kasi ito, kung ito ang ipapamodify ko, bibuild upan kasi ito sa machine shop eh, tapos bubutasan, lalagyan ng thread. Eh kung magka-problema, medyo mahirap bumili nito eh. Kasi kasama nga, hindi ka makabili ito lang. Madalas kasama kasi caliper eh. Eh ang ginagamit kong caliper na yung pang motor na, kasi usually ganito yung pang e-bike eh. Ganito yung itsura eh. Yan. Ganito talaga yung itsura niya. Eh ang ginagamit ko yung pang motor na kasi anytime pwede kang bumili kahit saan, pwede kang bumili katulad ito pang smash ito eh. Although yung ibang model naman basta ganito yung niya, 2-pot, tapos itong distansya na to parehas, pwede mong gamitin. Kaya lang yung iba kasi yung iba yung pad katulad ng pang XRE, meron pa ritong parang may extension pa rito eh. Mahaba yung pad niya. Samantalang ito katulad nito, tsaka yung pang wave 110, ganito rin yung pwede rin yun. Basta pang kanan na brake nasa sa harapan, pang kanan, tatanggalin nyo lang yung bracket, babalik nyo lang yung original na bracket kasi sukat nga ito eh. Ito yung pinagsusukatan dyan ng bracket eh. So yan lang mga ka-e-bike, baka medyo mahaba na yung video ko, share lang naman to, sana may napulot kayo. So pa-like na lang ulit, subscribe and share. Maraming salamat sa Diyos. God bless po sa ating lahat. Bye.